Maliit lang ang kahon na iyon, gawa sa kupas na kahoy at may kakaibang ukit na tila mga matang nakamasid. Natagpuan ito ni Mang Lito sa ilalim ng lumang puno habang nagpuputol ng kahoy sa gitna ng gubat. Sa umpisa, parang ordinaryong lalagyan lang, ngunit nang buksan niya, sumambulat ang malamig na hangin at isang matinis na sigaw ang lumabas. Tila boses ng libu-libong nawawala, naglalaban-laban sa kanyang tenga. Nagdilim ang paligid, napatingin siya sa kanyang mga kamay, nanginginig, pawis na pawis. Nabingi siya sa paulit-ulit na sigaw na unti-unting nag-iba ng anyo. Minsan ay tinig ng isang bata, minsan ay matandang nagdadalamhati. Pinilit niyang isara ang kahon, ngunit hindi na ito sumasara, parang may sariling buhay. Sa bawat sigaw, ramdam niya ang pagbigat ng kanyang katawan, parang hinihigop ang kanyang lakas at kaluluwa. Humingi siya ng tulong, sumigaw, ngunit tila wala nang makarinig sa kanya. Unti-unting naglaho si Mang Lito, parang nilamon ng dilim, naiwan ang kahon na bukas, patuloy sa pag-iyak ng mga sigaw na walang katapusan. Kinabukasan, isang batang naglaro sa gubat ang natagpuan ang kahon. Walang nakakaalam kung sino ang susunod na makakarinig ng sigaw, pero tiyak, hindi na siya makakauwi.